Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin alas nilabas yari sibak sa ombudsman si Ben Dalo. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga. Simulan na po natin to. So yun mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin muli ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Ito pong si Executive Secretary Lucas Bersamin, ayan na. Sinasabing ilalabas lamang ang mga gabinete ni President Bongbong Marcos Jr. ang kanilang salin kung lehitimo ang paggagamitan nito. Ayan na. Delikado rin, sabi niya, delikado rin ang buhay ng mga yan eh. Kung malaman kung ilan ng anak, ang address ng bahay na madaling mapuntahan or puntahan, which we did not like to happen. Mga kababayan, di ba? Ito po ay patungkol sa usapin sa paglalabas ng salin ng mga gabinete ni President Bongbong Marcos Jr. So, ang masasabi ko lang dito, Lucas Bersamin, bakit naman kayo matatakot kung wala kayong kasalanan, di ba? As simple as that. Di ba? Kung wala kayong kasalanan, bakit kayo matatakot? Di ba? Wala namang ano ngayon, for example na lang, kami ng mga citizens, yung mga, tawag ba dito? Yung mga ordinaryong Pilipino, yan, yung mga ordinaryong Pilipino nga, di ba, kapag kumukuha ng mga valid ID sa mga pinifilled upan nila, natin lahat, di ba? Nakalagay doon kung anong address ka, di ba? Nakalabas na eh. Anong address ka? Saan ang address mo? Tapos anong pangalan mo? May anak ka na ba? Diba? Nandyan yan. Lahat ng detalye ng buhay mo, alam ng gobyerno. Pero pag yung mga nasa gobyerno, hindi pwedeng malaman ng taong bayan kung, diba? Anong buhay nila? Taong bayan na nagpapasweldo sa inyo, tapos gaganyanin nyo. Diba? Well, anyway, may point ka naman eh. Diba? Kasi sabi niya, delikado rin ang buhay nila. Delikado talaga ang buhay ninyo sa pag kayo'y mga korap. Diba? Pero kapag kayo naman ay mabuting politiko or mabuting sekretary, mabuting gabinete, walang papanigan pa kayo ng taong bayan. Diba? Mamahalin pa kayo ng taong bayan. Pero kung kayo po ay mga korap tulad ng nakikita ng taong bayan ngayon, ay talagang delikado yan. Di ba? Si Congressman Kiko Barsaga nga, di ba? Kasi alam niya kung saan ang tirahan ni Saldico at ni Romualdez. Inanyayahan niya yung taong bayan na doon puntahan nila doon sila mag-rally. Di ba? Because they are corrupt. Bakit mo naman proprotektahan kung mga korap naman yan? Diba? Dapat sa kanila makulong di ba? Anyway, ano po ang masasabi niyo dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang at eto pa. Pasadahan po natin itong si Ben Dalo. Ito mga kabayan, sabi po ni Rimulya, Ben Dalo, pwede. Kung tatanungin mo ako, lalabagin ko ba ang batas? Hindi ko lalabagin. Pero, bend the law, pwede. Aba? If you bend the law, do you think you are not violating the law? Ano yan parang perfect science ang law, di ba? Hindi pwedeng, hindi pala pwedeng perfect science kasi pwede pa siyang i-amend, di ba? Pero, bending the law is another form of breaking the law. Diba? Parang hindi nga lang nabali, pero binend mo
wala na sa original, di ba? Kung gusto mong i-bend ang law, you should amend the law, di ba? Amendahan niyo ang batas. Di ba, mga kabayan? Para yung bending the law, yung binendin yung law, ay maging legal. Para sa lahat, hindi pa... Kasi pag binend mo ang law, para sa ilang tao lang, di ba? Like what you did, Remulla, sa former governor ng Cebu, na si Gwendolyn Garcia. Di ba? You bend the law, dinismiss mo lahat na, ibinasura mo lahat ng kaso, walang hiya ka. Tapos pagdating kay Joel Villanueva, pagdating po kay Senator Joel Villanueva, hinukay. Hinukay niya, mga kabayan. O masasabi ba nating nagiging patas ka? Hindi. Nako po, talaga itong si Remulla, mga kabayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? Ay, comment nyo na lang, mga kabayan. At eto pa. Eto. Mula po sa MD TV channel, ayan sabi po dito ni Cayetano, lagyan nyo ng sabi dito ni Cayetano, lagyan nyo ng opposition ang ICI para kapani-paniwala. Ayan lagyan daw ng opposition ng ICI para kapani-paniwala. Pero ano ang sabi po ng kanilang ICI director? Sabi po dito, we cannot do that. Ayan sabi po nito. Sabi po hinamon kasi ni Cayetano ang ICI, no, nalagyan ng opposition sa mga member nito. Sabi ni Cayetano, gusto nyong maniwala ang taong bayan na totoo ang ginagawa nyo, lagyan natin ng opposition member ang ICI para may magbantay kung walang kalokohan dyan. Ganun lang kasimple yun ngayon. Kung tatanggi kayo, ay problema yan kasi wala na tiwala ang taong bayan. Sabi naman po dito ni Reyes, Chair Reyes, ayan si Chairman Reyes, hindi politiko ang aming pinaglilingkuran, kundi ang taong bayan. Aba, niloloko mo ba kami? Hindi namin obligasyon na i-please ang isang politiko. Aba, talaga. Ang aming hangarin ay pawang mapanagot ang may sala, mga sala. Kaya bakit namin lalagyan ng opposition ang ICI? Makakagulo lang yan sa investigasyon at magiging source lang ng pamumulitika. Isa lang yung ibig sabihin yan. Wag na nga tayo maglungkuhan. Hindi raw sila naglilingkod sa politiko. Yung ano nga sa inyo dyan, naglagay nga sa inyo dyan mga isang politiko Di ba? Presidente, politiko yan. Sabi, hindi raw sila naglilingkod sa politiko. Bakit ganon? Imbis na usigin si Romales, gagawin nyo pa yatang witness. Di ba? As simple as that, mga kababayan. Mahirap bang ano yan? Lagyan nyo ng mata. Kasi pag may opposition dyan, yung opposition, magiging ano yan magiging mata ng bayan. No? At saka magiging maingay yan Lahat ng... sa bagay, bakit nga ba nila lalagyan ng opposition? Ayaw nga nilang isa publiko. Ito ang secret talaga, mga kababayan. Secret investigation. Di ba? Kasi si Villanueva, i-connect ko lang. Di ba sa Villanueva, pati si Martires, si former Ombudsman Martires, sinasabi nilang, mayroon kayong secret decision. I mean, mayroon kayong sekreto, di ba? Secret decision yata yun No, correct me if I'm wrong. Ngayon naman, sa ICI, ito ang secret investigation. Hindi makita ng publiko. Tapos, di ba? Napaka-obvious po ng mga galawan ninyo. Anyway, ano po ang masasabi niyo dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, alatado na sila, di ba? Pag nung sinabi pa lang, we cannot do that. Ay, aray ko po, may ibig sabihin, meron ng ano yan, mayroong laman na yan para sa mga ordinaryong Pilipino, di ba? Understand na po namin yan, Mr. Chair. No? Sige, wag niyo nang lagyan ng opposition. Okay lang din naman Diba? At least, ngayon alam na natin. Although, before, alam na po talaga natin na mayroon talagang nangyayaring secret decision dyan, investigation, diba?
Ano pong masasabi niyo dyan? I-comment nyo na lang at ito. Dahil nga sa pinaghandaan na ni DILG Secretary John Vic Remulla ang kulungan ng ating mga makukulong na mga politiko, mga contractors, no? Umalma ang isang retired general at ngayon ay kasalukuyang mayor ng Baguio City na si Mayor Magalong. Ayan mga kaubayan, ang sabi po dito, they, Martin Romualdez and Saldico, deserve to be jailed. Ayan, they have to go to an ordinary city jail para maramdaman nila anong hirap makulong. Correct. No? Aba, nung ipinakita po ni DILG Secretary John Vic Remulla yung tutulugan, yung kulungan ng mga hinayupak. Aba, parang gusto ko na ring makulong. Ang ganda no? Joke lang. Kaya ko rin naman makulong. Pero, di ba, kung ganun ang magiging buhay mo sa kulungan, parang mas maganda. Sa ordinaryong Pilipino, mas maganda na ang tulugan nila kaysa sa mga ordinaryong Pilipino, O baka sabihin ng ordinaryong Pilipino, magpakulong na lang kaya ako. Di ba? Ang ganda ng tulugan nila Pero ang tanong, doon ka ba dadalhin? Di ba? Iba kasi yun Di ba? May special treatment na ginagawa si John Vic Remulla dito sa mga hinayupak na mga magnanakaw sa ating kaban. Kaya nga mga kabayan, sabi po dito sa Unite Pinasa, they deserve to be jailed. Matapang na pahayag ni Bago. Yan. Sila Martin at Saldico. Kailangan makulong sa ordinaryong kulungan. Payag ba kayo? Di ba? Dapat nga, Bartolina ang mga to. Anyway, last po natin pag-uusapan mga kabayan. Eto ang matindi. I think sasang-ayon kayo dito kay Atty. Vic Rodriguez. Sabi niya dito, ano po ang nangyari sa Build Better More? Naging budol-budol more. Aray ko po. Tama po, no? Yan po ang banat ni dating Executive Vic Rodriguez sa flagship project ng PBBM na anya ay puro pangalan pero kulang sa gawa. Sarkastikong banat pa niya. Ano ba ang nangyayari sa Build Better More? Naging budol-budol more. Totoo. Isipin nyo yung 1,700 na classrooms, 22 lang ang nagawa. Sino ang hindi mag-aano dyan, Sino ang hindi magagalit dyan? Anyway, ano po masasabi nyo dyan? Sang-ayon ba kayo? Ako, I'm really agree, no? Dito po sa sinasabi, no? Ni Senator. Sana nga, naging senator na lang ito, no? Atty. Vic Rodriguez, palakpakan po natin, At ito mga kabayan, pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong Facebook reel posted by the Daily Journey. Interview ni Pinky Webb kay Atty. Israelito Torion. Nako, kapag alaman dito, title pala ng Facebook reel, Boyeng Remulla nanganganib na matanggal sa pagka-ombudsman. May aktibong kaso sa Korte Suprema. Ano itong aktibong kaso? Yung disbarment case na isinampa ni Mayor Basti laban kay Boyeng Remulla. Pakinggan natin to. Ombudsman na si Attorney Boyeng Remulla. For the benefit of the people watching, sabihin po natin i-disbar siya. Sabihin po pumanig ang Korte Suprema dito sa petisyon ni President Duterte. What happens? How does that affect his role as ombudsman? When we check Section 8 of Article 11 of the 1987 Constitution, one of the requirements is that he must be a member of the Philippine Bar and must have in the practice of law for 10 years, no? So if he's no longer a lawyer, that would disqualify him as an ombudsman. So if the Supreme Court would decide that his action would, or his actions rather in the past, would not comment on the specifics of it because it is what you call this confidential in nature, but I'm just
discussing the effects or consequence if he would be disbarred, then he would no longer qualify as an ombudsman. It's a continuing requirement. But what we will actually do, subject to the order of our client, the request of our client, supposedly tonight we have a meeting, but it was moved tomorrow. We will still question his appointment as an ombudsman. There is a quarrel as to whether or not it is a petition for quo warranto or certiorari. Decide that by tomorrow, and we will definitely file that petition before the Supreme Court. Basically, it's an active case. Kahit na po ombudsman Isa pa. si Attorney Boying Remulla, for the benefit of the people watching, sabihin po natin, i-disbar siya. Sabihin po pumanig ang Korte Suprema dito sa petisyon ni President Duterte. What happens? How does that affect his role as ombudsman? Well, check of Article 11 Constitution, one of the requirements is that he must be a member of the Philippine Bar, must have been in the practice of law for 10 years, no? So if he's no longer a lawyer, that would disqualify him as an ombudsman. So if the Supreme Court would decide that his action would, or his actions rather, I would comment on the specifics of it because it is what you call this confidential in nature, but I'm just discussing the effects or consequence if you would be smart, that would no longer qualify as an ombudsman because it's a continuing requirement. But what actually So yan mga kabayan, sana nga ay masibak na itong si Boying Remulla dyan sa ombudsman kasi nakikita po natin they are weaponizing the office, no, against their enemy in politics, mga kabayan, no. Sana nga ay matanggal po ito mga karbi natin. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kabayan, i-comment nyo na lang po. Maraming salamat. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.